Okay, magandang umaga po diyan sa ating lahat sa Pinas. Dito gabi po sa Amerika. Ako po ay isang ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho dito bilang caregiver po. Actually, kagabi, napuyat po ako. Mga alas 2 na yata ako nakatulog kagabi dahil sa pakikinig ko dyan sa SMNI issue tungkol sa panggigipit ng mga Congress. Supposed to be sila yung totoong makabayan. Pero ang nangyari po, ah, parang pinagtulungan ng lahat. Ang dami nila. Nagtaka ako bakit ang dami na nung unang hearing, ilan lang sila mga 6 lang yata o 7. Tapos nung pangalawang hearing, grabe, buong table side table sa kanila. At yung sa SMNI naman, ang dalawang attorney lang, si Suplico at saka si attorney Tolentino lang. Plus si Ka Eric at si Lauren Badoy. Alam nyo po, tawag dito, ang pagtatanong po naman ay karapatan ng bawat mamamayan. Lalo na announcer ka, natural, magkaroon ka ng mga resources mo. Ano naman ang sasabihin mo kung wala ka man lang resources? Pero hindi po ibig sabihin na i-reveal mo yung mga resources mo. Di wala nang sa iyo, magre-report kung ipapahamak mo lang din. Tsaka karapatan po talaga ng bawat isa na mag-silent lang at hindi mo i-reveal yung mga kung sino man yung resources mo. Ang problema po, napaka-unfair po, talagang napaka-unfair ang tingin ko. Kasi unang-una, talagang hinahanapan nila ng butas ang SMNI para ma-down nila. Kasi nga, yun nga, takot sila dahil si Tatay Digong andoon lang lagi, meron siyang programa sa SMNI, medyo nasaktan sila na sa totoo lang, sinasabi naman ni Tatay Digong dahil may experience naman siya bago naging presidente, galing siya sa Congress na talagang the rotten, yung words na rotten institute ay yung Congress. Kasi sa totoo lang po, marami naman ng issue talaga. Hindi lang ngayon. Yung mga ghost project ng bawat congressman na sila din mismo ang nagbibigay sila din mismo ang contractor ng mga project nila, tapos bigla namang wala, nasaan na yung pera. Maraming issue, hindi lang isa. Ngayon, narinig ko rin po sa isang na sabi ni Congress Suarez, na isang malaking kasiraan daw kay Speaker ang ginawa ni Ka Eric. Pero ang tanong, ngayon lang ba sira si Speaker? Di ba ang dami ng issue kay Speaker na simula nung tinanggal niya si Gloria Arroyo sa Congress, tapos si Sas Rogando, marami nang isiniwalat na yung pera na hindi naman kanila ginagastos sa maling paraan at ang laki-laki, sa GAA yata ang laki-laki. Nakaano naman yun nakaano yun sa location ng kanilang budget Nakalagay doon kung magkano. Ngayon, alam dapat ng publiko kung magkano yung nilocate nilang budget para sa kanilang office, at ang sabi nila 39 something million lang, ipagpalagay natin 40 million, so ang laki pa rin. Matatapos na yung taon. So natural lang yun na mayroong magiging issue talaga yan. Hindi lang si Ka Eric, maraming nagsasabi tungkol sa budget nila. Unang-una, tinanggalan nila si BP. Gusto nilang pilayan si BP kasi alam nila na si BP nagtatrabaho at maraming nagagawa. Doon sila natatakot na kapag ka naman nagkaroon ng budget na malaki o okay, kung ano yung hinihingi niyang budget maibigay sa kanya, talaga marami siyang may gagawang project. Marami siya kasi
tingin ko sa mga Duterte, hindi naman sila bumubulsa ng kaban ng bayan. Ang tingin ko sa kanila, honest sila. Kasi, nakita mo naman si Inday Sara, napakasimple. Manamit, napakasimple. Ayan, minsan, talagang makikita mo hindi siya yung parang, alam mo na, tsaka hindi rin naman si Tatay Digong ang haba-haba na ng pagserbisyo na sa gobyerno hindi man lang niya mapaayos yung kanyang bahay dahil siguro yung kanyang sweldo tama lang talaga sa pamilya. Naalala ko pa yung kanyang asawa, sabi yung business sa pagkakarni gusto pang ipamigay ni Tatay Dig. So talagang mahilig siya mamigay kahit na sariling pera niya baka or pera ng mga asawa pinamimigay. So talaga makikita mo yung mga tao na mahilig tumulong sa kapwa. At si Inday Sara naman, nakita mo nung sabi niya may inaanay na raw yung kanyang bahay. So ibig sabihin, kung ikaw marami kang pera na ninanakaw, hintayin mo pa bang anayin yung bahay mo? Di pamarmol mo ng lahat yan kasi marami kang pera. Pero hindi ganun. So mararamdaman mo talaga yung mga tao na honest sa gobyerno. Kaya ang inaano ko lang po, sana wag naman ganun. Bigyan nyo naman ng karapatan at yung mga tao na magtanong dahil pera ng bayan yun. Nasaan dapat talaga ang pera? Labas nyo yung libro nyo, open the book. Kung talagang wala kayong tinatago, ang pinagtataka ko pa, si Speaker Martin, bakit humihingi ng ganong kalaki? Budget, 2 billion. Di ba siya ay Congress? Dapat nandoon siya sa Congress, gumagawa siya ng batas, implement nila yung batas, hindi yung pasyal ng pasyal kasama si Presidente. Ano ba papel niya kung tutuusin nga yung Presidente si Zubiri sa Senado yun ang dapat uma-assist sama-sama kasi siya yung pangatlo bukod kay BP kasi si BP pag aalis si Presidente siya naiiwan. Tapos si Zubiri ang third highest. So siya pwede mag-assist kung gusto ni BBM na may assistant siyang third highest sa politiko. Dapat si Zubiri. Bakit si Martin? Si Martin masyado nang mapapel. Masyado siyang mapapel at saka ang tingin ko hindi naman maganda ang naging ni Martin sa bayan niya sa Leyte o saan man yon sa where's Malate yata. Hindi, wala, ang daming naghihirap, ang daming mga nagsasabing hindi maganda ang palakad ng mga namumuno doon. One of them is Romualdez. So, parang pagkukunwari na lang yung ginagawa niya na kunwari pupunta sa palengke, kunwari pupunta sa bigasan. Pero nangyari, pumunta lang, mayroon bang bumaba ba presyo kinabukasan, di ba? Hindi. Nagkaroon ng 1 day sa Cebu. Pero gimmick lang, isang araw, then hindi na pala kaya. Huwag kayong magkunwari, lalong magagalit sa inyong tao. Kaya sana po, tingnan po natin yung yung sa issue ulit ng SMNI. Ang SMNI talaga pong maraming natutulungan. Actually, pagka mayroong sakuna sa pagputok ng bulkan, si Pastor Kibuloy agad ang nauunang humatid ng tulong. Tapos pag may ganyang bagyo, may nabaha, si Pastor Kibuloy, alam nyo, ang daming nagawa ni Pastor Kibuloy na tulong sa mga mamamayan. Hindi mo naman kailangan ipag-anuhan yan, pero nararamdaman ng bayan ng Pilipino. Unang-una, yung pong karapatan ni Kuya Eric, sorry. may kuya kasi akong Eric ang pangalan kaya natawag kong kuya. Pero Ka Eric, sabihin, tama yun, saludo po ako kay Ka Eric. Kaya lang, medyo tumaas ang niya, medyo nawalan siya ng respeto. Pero, ang sinasabi niya, yung karapatan niya bilang hindi niya pwedeng i-reveal yung kanyang resource is okay yun. Kasi hindi mo dapat ipahamak ang taong nagbigay sa iyo ng impormasyon dahil later on hindi na yun makiki-operate sa iyo. So, ganun talaga.
Pero hindi ko maintindihan si Congress Suarez, parang siya yung yung judge na talaga, justice na Supreme Court na, siya na yung magsasabi na pag hindi mo ni-reveal yung ano mo, matatanggalan yung ano nyo. Ha? Bakit ganun? Bakit ang SMNI matatanggalan ng prangkisa kung si Ka Eric lang naman ang nagkamali? Actually, hindi siya nagkamali kasi ang tanong lang naman niya, totoo ba na 2 billion or 1.8 billion? Ipaliwanag niyo po yan. Karapatan niya bilang isang mamamahayag na tanungin, lalo na yung hindi pribadong politiko like public service si speaker. Hindi na ba pwedeng tanungin? Bakit? Ano siya? Siya ba presidente? Siya na ba? Kahit na presidente, pwede pa rin tanungin. Oh, Diyos ba siya? Kahit Diyos, pwede pa rin tanungin. Oh, anong problema dito? So, pinaparamdam nila sa taong bayan na tawag dito, hindi nyo pwede kaming sitahin. Hindi, kasi pag nagbuka man lang ang bibig nyo sa pagsita, and then titiklop kayo sa amin. Parang ganun. Ganun na lang ba? Di ba hindi po tama yon? So, ay ako, gusto nang sumabog ng dibdib ko sa inis kagabi. Hindi ako makatulog dahil parang nanggagalaiti na ako sa galit ko sa mga Congress, sa mga mambabatas na yan. 'Di ba sila po yung gumagawa ng batas? Katulad ng Soto Law, sila po ang gumawa ng batas. Bakit ngayon hindi nila i-implement 'yon? Na sila yung gumawa ng batas, di dapat silang mangunang sumunod para sundin din ng iba. Bakit ngayon hindi? Kaya, ewan ko, hindi po ako abogado, pero marami po akong naririnig na mga explanation tungkol sa karapatan ng pamamahayag at pananalita na na lahat ng kahit sino sa atin may karapatang magtanong, magsalita. Ay nako, nahihirap ma-explain, nahihirapan ako. Sige po, magkape muna ako at itutuloy ko yung pakikinig ko sa mga issue na yan. At ako po naman nag-observe at nagtatanong bilang Pilipino, hindi po ako pero dapat po igalang natin, irespeto din natin ang karapatan natin bilang mamamayan kung meron tayong gustong malaman, especially yung pera natin sa bayan na kung nasa maling paraang gasto. Kaya Kuya Eric, Ka Eric, sige lang, huwag kang mabahala. Total, I'm sure God is with you. Total, lahat naman ng mga nakapaligid sa iyo mukhang mahina ang paniniwala sa Diyos kasi puro sila parang gusto ka na nilang cornerin, gusto ka na nilang talagang parusahan, pero hindi po dapat ganun. Sige lang, saludo po ako sa inyong ginawa. At hayaan nyo, andito po kami, mag-iingay lang kami para masuportahan ka namin. Kasi yun lang po ang paraan para makatulong kami sa mga taong nagmamahal sa bayan. Sige po, the next time. Salamat po.